Ito yung ating reaction kay Sir Gabriel Go. O sige, aminin ko na. Idol ko si Sir Gabriel Go, no? Bakit? Dahil sa mga kanyang ginagawa. Dahil talagang may ginagawa. Kaysa naman yung iba, ngak-ngak lang ng ngak-ngak, wala namang ginagawa, no? Wala namang nagawa, walang naitulong sa bayan. Pero ito, ay papaliwanag natin siyempre kung paano natin siya mabigyan ng reaksyon, okay? So siyempre, dahil tayo po ay bilang isang Pilipino, ay meron tayong tinatawag nga na freedom of expression, no? Malayang pagpapahayag kung ano yung nasa saloobin natin, okay? So si Sir Gabriel Go ay talagang kilala na, no, sa ating bansa. So ganun pa man, na-issue nga dito sa situation na kung saan nahuli niya or hinuli niya yung teacher na kung saan talagang iba't ibang batikos. Pero makikita naman natin na sa mga comment yung mga bumabatikos ilan lang. Mas marami pa rin yung naniniwala sa kanya. Okay, so base sa ating kalaman, ito yung aking opinion dyan, no? At ipapaliwanag natin. So hindi ko talaga mapigilan na magbigay ng reaksyon dahil nga sinusubaybayan natin ito si Sir Gabriel Go. So ganun pa man, dito papasok ngayon yung kasabihan nga na gagawa ka man ng isang daang mabuti na isang bisis ka lang magkamali ay lahat yung kabutihan nawawala na siya. So ito na yon, no? Although nagkagulo-gulo nga dito sa Data Privacy Act, no? Kung saan noon pa man maraming nalilito dito sa Data Privacy Act. Actually ina-apply kasi ito sa lahat yung privacy na ito, yung Privacy Act na ito. So kung titingnan natin ang situation, no? Si Sir Gabriel Go ay mula pa man noon, nag-i-start siya na mag-operate is naka-on na yung camera, naka-on na yung video. So, ibig sabihin, hindi yan intentional na videohan ka para lang makunan kung ano yung mayroon ka. Kundi talagang yan ay kasama sa trabaho nila, kasama sa trabaho niya na naka-on yung video para nakikita nga na kung may pagkakamali or kung tama yung ginagawa or mali yung ginagawa. So, yun ang kagandahan doon sa mayroong video. So, ito na nga. Dahil nakita dito yung alam nila, may nilabag si Sir Gabriel Go, kaya siya nagkaganito. Okay? So, ang Data Privacy Act kasi ay talagang maraming nalilito dyan. Pero sa palagay nyo po ba, si Sir Gabriel Go, hindi niya alam yon? Abogado po yan, kaya alam niya yan. So, sa palagay nyo ba, hindi niya alam yon? Siyempre, alam niya yon. Okay? So, kaya lang naman na medyo nagkakaroon ng konting hindi pagkakaunawan nga dahil nga sa mga situation na kung saan naghalo-halo na yung pangyayari. Kasi may tatlong pangyayari dito na kumbaga nakapaloob dito sa situation na ito. Una, siyempre, yung teacher hinuli niya na walang helmet. Okay? So, aminado sila or aminado yung teacher na hinuli siya dahil wala siyang helmet. Tama. So, ang reaction niya ay napahiya siya. Okay. Doon medyo may konting problema. Kasi nga bakit? Bilang isang teacher, lalo teacher, no, ay alam natin yung tama at mali dapat. So, alam natin na may mali sa sarili natin. Alam natin na magiging mali yung pagiging walang helmet at tumatakbo sa daan. So, dapat hindi na natin ginawa yon. Nag-helmet na tayo para maiwasan yung mapahiya tayo or mapahiya ka. So, ganun po sana yon. So, ngayon, okay. So, nandoon na tayo. Hinuli ka na walang helmet. Kunyari, hinuli tayo na walang helmet. Siyempre, tatanggapin natin yon. Yung pangyayari kasi nga, mali talaga. Then, siyempre, ang nabutasan lang dito si Sir Gabriel Go dahil nga, kumbaga, ulitin ko po, yung pagbibideo ay hindi yon aktual na nagkaroon sila ng problema sa sila binidyohan. Nakauna po yung video, wala pa man itong pangyayari na ito. Kumbaga wala pa man yung teacher is nakauna yung video na yon. Kumbaga marami nang napagkukunan. Okay? Kung sundan natin yung Data Privacy Act, sa totoo lang, ang dami na sanang nakulong kasi nga ang daming nagbibideo, no? Sa buong Pilipinas, halos ngayon gumagana ang cellphone, gumagana ang social media. So ang dami na sana nakulong kung talagang pinaghihigpitan itong Data Privacy Act na ito, di ba? So kaya lang naman, pag sumikat na kasi yung isang tao, diyan na maraming sumasawsaw, diyan na nagkakaroon ng politika, no? Pag sikat na yung isang tao. Okay, same lang dati yan kay General Torre, no?
Then ngayon, yung Privacy Act na yan, siyempre, depende sa situation. Ultimo sa security, ina-apply din namin yan. Depende sa situation, no? So, katulad nga sa pinagtatalunan lagi dyan, na kung saan, ano ba talaga ang nakapaloob dito sa Data Privacy Act, no? Yung public ba is hindi ba siya covered dito or yung nasa private lang, no? Kaya medyo talagang noon pa ito, medyo hindi nagkakaintindihan tungkol dito sa Privacy Act. O sabi nga nung MMDA chief din na isa, di ba? Nalilinawin daw nila sa Data Privacy Act. O, di ba? So ibig sabihin, ultimo sila hindi rin masyado nilang naiintindihan dahil nga dito sa pangyari na ito. Pero imposible dahil sila po ay mga abogado. So dahil nga medyo may konting politika, kaya ito nangyayaring ito. So ganun pa man, hindi pasok siya sa Data Privacy Act pero hindi masyadong malalim yung kaso dahil nga hindi naman niya sinadya na videohan yung isang tao para lang ipahiya. Kundi nakauna yung kamera, nahagip na lang yung pangyayari. So ngayon, ano ang magiging problema ni Sir Gabriel Go? Medyo maliit na lang at magaan na lang dahil nagsabi yung teacher na wag nyong i-upload at in-upload niya or in-upload nila. Although hindi naman talaga si Sir Gabriel Go ang gumagawa niyan. Yung cameraman, no? Yung editor o yung uploader. So ngayon, paano nga ba magiging problema? Kasi nga sinabi nung teacher na wag nyo pong i-upload. Kaya lang naka-upload at nag-viral. So ngayon, siyempre, papasok na lang siya sa unauthorized upload video, ganyan. Kasi hindi siya inauthorize hindi niya pina-upload, pero naka-upload pa rin. Pero hindi na siya papasok doon talaga sa pinakamabigat na kaso ng Data Privacy Act. Dahil nga bakit? Nasa public po kasi yan. Okay? Nasa public po kasi yan. So, sa daming nagbe-video dito sa mundo natin, no? Siyempre, ang daming nahahagip ng camera. Diba? So, yung lahat ba yun? Papaalaman mo na, pwede ko bang i-upload to? Kasi nga, nasa public ka eh. So, ang situation nito is nasa public, nag-ooperation. No? So, ibig sabihin, yan ay, kumbaga, lahat ng tao na nahagip ng camera dyan is nako-cover. So, ibig sabihin, yung mga nakikita sa video, dapat pasok na rin sa Data Privacy Act yun. Kasi hindi naman nagpaalam doon. Di ba? So yun. Kaya medyo malalim na usapin tungkol dito sa Data Privacy Act na ito na kung saan ito yung pinagtatalunan ngayon. Pero nakikisaw-saw na lang ang iba dito. Pero ang totoo, ang hinihimutok ng teacher dito is yung napahiya nga siya. Ulitin ko po, sa ating mga opisyal or hindi man sa gobyerno or sa private man, para hindi tayo mapahiya, sunod na tayo sa batas. No? Kasi nakakahiya nga pag tayo mismo ang gumagawa ng labag sa batas. Lalo kung katulad nito, na videohan tayo. Okay, so yun po yung aking reaction dito, no? Kaya may kaso man or mayroong mga problema ay maliit lang na kaso, no? Maniwala kayo sa hindi, dismiss yan at go uli yan si Sir Go, di ba? Kaya Gabriel Go, okay? So mayroong mga nagsabi, mas malaki ang babayaran ni Mr. Go doon sa ticket. Walang problema yun kasi bakit? Kung million ang views ng video ni Mr. Go, barya lang po yan. Ang babayaran niya dyan sa kaso na yan. Yan po yung tandaan natin. So, yun po yun, no? At syempre, dito naman sa aking isang ipapaliwanag tungkol naman sa ating mga enforcer, no? Na kung saan, ang hinihiling lang sana sa ating mga enforcer na sana makaabot din kay Sir Gabriel Goto na talagang i-apply na lang din siguro talaga din yung kung tawagin natin ay customer service, customer relation. Kasi nga, kumbaga, kahit nasa publiko kayo or nasa publiko tayo or nasa mga public official tayo ay siyempre kailangan pa rin ng mga mamamayan natin yung respeto. Na kung saan, katulad nga sa nangyari nga dito na yung teacher humingi ng respeto. No? So, ibig sabihin, yung mga enforcer natin dapat is maging magalang, maging maayos sa pag-approach sa mga hinuhuli. Kasi minsan, isa yan sa nagiging trigger. Yung minsan pag naghuli, medyo maangas na kaagad ang dating, akala mo kung sino na kaagad, no? Wala ka pa namang kaso. Violation pa lang naman ng trapiko. So, tapos aangasan ka na kaagad ng mga enforcer. So, yun dapat ang medyo mabago ng konti. So, siyempre, i-apply yung good morning ma'am, good morning sir, customer relation, no? Customer service. Para siguro, yung customer naman, tanggap niya yung pagkakamali niya, medyo maiwasan niya yung
magkaroon ng hysterical sa sarili, mag-high blood, yung mga ganon. So although ang ginagawa kasi nila ni Sir Gabriel Go ay operation ito, hindi siya tipong traffic lang, kundi operation. Kaya marami talagang masasagasaan dito. So tandaan natin yan, habang ginagawa mo ang trabaho mo ng tama, maraming masasagasaan, marami kang magiging kaaway, at maraming magagalit sa'yo. Yan po ang lagi natin tatandaan. At syempre, yun na nga po. At sabi nga nila, gagawa ka ng 100 kabutihan, isang bisis ka lang magkamali, wala na yung lahat ng kabutihan na yun. Pero ganun pa man, sa situation na ito, maniwala kayo sa hindi, abangan natin mga next month, andyan na naman si Sir Go. Kasi nga, napakaliit na kasong ito, napakaliit na problema yan, no? Lalo na sa mga katulad nilang malalaking vlogger na kumikita na sa social media. Pero tandaan natin lagi, kung ang Data Privacy Act ay ina-apply talaga or talagang totoo na bawal mag-video sa public, ang dami na sanang nahuli. Ang dami na nakulong dahil ang daming nagbibideo in public, no? Mayroon pa nga na ano pa sa private eh. Alam niyo kung bakit na nagkakaroon lang ng pagtatalo dahil nga sa politika. So yan. So yun po yung aking komento, no, tungkol kay Sir Gabriel Go. So ganun pa man, mag-comment kayo kung ano man gusto niyo sabihin. Idol ko yan, si Sir Gabriel Go. Dahil yan ay gumagawa ng kabutihan. Tingnan nyo, pag nawala na yan sa traffic sector na ganyan ang mga ginagawa, o ano na lang mangyayari sa atin. No, kanya-kanyang lusot na tayo dito sa ating mga daanan. Kasi wala nang kinakatakutan ang tao. Tingnan nyo ngayon, ang dami ng krimen nangyayari din, no? Napapanood natin. So anong nangyayari ba? So okay, so yun lang po yung aking komento tungkol dito sa pangyayari. Kasi nga kumbaga ang daming bumabatikos, pero mas marami po ang pumupuri at nabubuisit dahil sa ginawa kay Gabriel Go, no? Na kung saan talagang siyempre ipipilit ng kabilang panig yung tama sila. Although sige, may tama sila, pero yun nga ay hindi ganoon kabigat or politika ang nagdadala dito. Okay, so yun lang po. Kuya Isko Official. Please like and share and subscribe at sana makarating kay Sir Gabriel Go. Mabuhay!